Igan, patuloy ang pagpalakas sa ugnayan ng Pilipinas at iba pang ASEAN member at organization sa summit na isinagawa sa Malaysia. Si Pangulong Bongbong Marcos ilang beses binigyan din ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ang pagbatiko sa planong nature reserve ng China sa Baho de Masinloc. Live mula sa Kuala Lumpur, may unang balita kasama natin si Maris Umali. Maris. Igan, narito pa rin ako ngayon sa International Media Center ng Kuala Lumpur Convention Center at dito nga ay tinuligsa ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga hakbang ng China at ipinarating din niya sa mga world leader ang mariing pagtutol ng Pilipinas sa pinaplano na nature reserve sa Baho de Masinloc na ayon sa Pangulo ay malinaw na paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Sa unang 2 araw ng ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, 2 beses nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang tungkol sa tangkang pagtatayo ng nature reserve sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Una, noong ASEAN-US Summit, kung saan kasama si US President Donald Trump. Gate ng Pangulo, ang tangkang pagtatayo ng nature reserve ay paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Paglabag din daw ito sa traditional fishing rights ng mga Pilipino na ginagarantisa ng international law, kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Ang ikalawa ay sa East Asia Summit, kung saan naroon naman si Chinese Premier Li Qiang. Tinukoy ng Pangulo ang anyay kapitbahay sa norte na nagdeklara ng National Nature Reserve sa Baho de Masinloc. Isinulong din ni Pangulong Marcos ang pagkakaroon ng Code of Conduct sa South China Sea. Nabanggit din ng Pangulo sa East Asia Summit ang mga insidente sa West Philippine Sea kung saan nalagayan niya sa peligro ang mga Pilipino, maging mga barko at aircraft ng Pilipinas. Ayon naman sa Chinese Foreign Ministry, ang pag-uudyok nila ng mga Pilipino ang pinagmumula ng tensyon. Sa kanya namang opening speech, sinabi ni ASEAN Chairman at Malaysian Prime Minister Anwar bin Ibrahim na ang anumang issue sa South China Sea, nais daw nilang maresolba sa loob din ng ASEAN. Sa sidelines ng 47th ASEAN Summit and related summits, nakipagpulong din si Pangulong Marcos kay United Nations Secretary General Antonio Guterres at Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh. Sa kanyang pulong kay Guterres, tinalakay nila ang kooperasyon, pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan, pag-unlad ng ekonomiya at pagtitiyak ng katarungan sa lipunan. Patuloy rin daw isusulong ng Pilipinas ang climate action. Sa kanyang bilateral meeting naman kay Prime Minister Pham Minh Chinh, nagkasundo ang dalawang lider na palakasin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa larangan ng ekonomiya, seguridad at pagpapatatag ng bilateral strategic partnership. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa patuloy na tulong ng Vietnam sa Pilipinas sa panahon ng tagtuyot at kakulangan sa supply ng bigas. Sa ika-15 ASEAN-UN Summit naman kagabi, nanawagan ng Pangulo sa mga kasapi ng ASEAN at United Nations na itaguyod ang isang agenda ng pag-unlad na walang maiiwan at nagbibigay dangal sa lahat. Sa kanyang intervention speech, sinabi ni Pangulong Marcos na ang tunay na sukatan ng pagkakaisa ng ASEAN at UN ay hindi lamang nasusukat sa mga salita, kundi sa aktwal na pag-unlad na nararamdaman ng mga mamamayan. Binigyan diin ng Pangulo na upang maisakatuparan ito, kailangan ng mas matatag na koordinasyon at mga makabagong hakbang tulad ng digital public infrastructure, tamang paggamit ng artificial intelligence, at pagpapaunlad ng green technologies. Nagpasalamat din siya sa suporta ng ASEAN sa kandidatura ng Pilipinas bilang non-permanent member ng UN Security Council para sa taong 2027 to 2028. Ibinida rin ni Pangulong Marcos ang pagpapatibay ng Pilipinas sa Agreement on Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction, na nagpapakita ng pangako ng bansa na pangalagaan ang karagatan at pairali ng batas dagat sa ilalim ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa kanya namang intervention speech sa mga kasaping bansa ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP na siyang pinakamalaking kasunduan sa malayang kalakalan o free trade sa buong mundo, nanawagan si Pangulong Marcos na paigtingin ang ugnayan upang mapalakas ang inklusibo, sustainable at matatag na pag-unlad sa rehiyon sa gitna ng mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Hinimok ng Pangulo ang mga kasaping bansa na pabilisin ang proseso ng accession at paglawak ng RCEP upang higit na mapalalim ang integration sa rehiyon, mapatatag ang mga supply chain, at mapalakas ang sentral na papel ng ASEAN sa paghubog ng kinabukasan ng ekonomiya sa Asya. Mahalaga raw na matutukan din ng RCEP ang mga bagong sektor tulad ng digital trade, creative economy, green transition at innovation.
Igan ngayong alas 9 ng umaga ay nakatakdang pirmahan ng isa sa mga mahalagang dokumento, ang ASEAN-China Free Trade Area 3.0 upgrade na layong palakasin pa yung kalakalan at pamumuhunan sa rehiyon, gawing mas madali o gawing mas simple yung mga proseso at patakaran sa pagnenegosyo at suportahan din yung mas inklusibo at makabagong paglago ng mga mamamayan dito sa ASEAN at sa China. Alas 10:30 ay gaganapin ang bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang Australia. Alas 2:30 naman ng hapon ay gagawin ang closing ceremony at ang handover of the ASEAN chairmanship sa Pilipinas. At bago tumulak pabalik ng Pilipinas ay magkakaroon pa ng kapihan si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang media para bigyan tayo ng mga highlights at iba pang mga benepisyo makukuha ng ating bansa sa pagdalo ng Pangulo dito sa 47th ASEAN Summit at related summits dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. At yan ang pinakasariwang balita live mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Mariz Umali, live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Bumaba ang presyo ng manok sa ilang pamilihan sa Pangasinan dahil daw sa oversupply. Magiging sapat naman daw ang supply ng karne ng manok hanggang sa holiday season ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura. May unang balita live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Susan, halos 2 linggo nang patuloy ang pagbaba sa presyo ng karne ng manok sa iba't ibang pamilihan dito sa probinsya ng Pangasinan. Mula sa 220 hanggang 230 pesos, bumaba na sa 180 hanggang 200 pesos ang kada kilo ng karne ng manok sa Mangaldan Public Market. Ayon sa mga negosyante, mababa ang puhunan ng karne ng manok na ibinabagsak sa kanila ng mga producer. Maraming supply ng manok ngayon. Minsan, kahit bumaba, matumal. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nararanasan ng oversupply sa manok. Maraming producer ang nag-alaga ng manok noong nakaraang mga buwan at sabay-sabay na nag-harvest ngayon. Minomonitor din ng SINAG kung marami rin ang pumapasok na imported na karne ng manok sa bansa. Continuous naman yung harvest ng local producers. Sinecheck namin yung import kung lumaki. No? Kung lumaki yun, siguro yun ang problema na nagbaba yung presyo ng sobrang mas bababa dun sa puhunan ng farm gate price. Inaasahang magtutuloy-tuloy ang maraming supply ng karne ng manok ngayong bare months. Kaya wala raw dapat ikabahala sa supply sa nalalapit na holiday season. May nabibili dyan sa labas, 180, 170. Okay lang po, sana wag nang tataasan pa. Base sa monitoring ng SINAG, nasa 95 hanggang 98 pesos ang farm gate price sa Luzon. Nasa 180 hanggang 210 pesos per kilo ang presyo ng karne ng manok sa iba't ibang pamilihan sa Pangasinan. Susan, kasabay ng pagbaba sa presyo ng karne ng manok sa iba't ibang pamilihan ng patuloy na monitoring ng Agriculture Office, ganun din ng NMIS para matiyak na safer consumption ang lahat ng ibinibentang karne sa Mangaldan Public Market. Susan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Umaaray na naman ang mga motorista sa panibagong malakihan dagdag presyo sa diesel, gasolina at kerosene. Live mula sa Marikina, may unang balita si EJ Gomez. EJ? Susan, nasa huling linggo na nga tayo ng Oktubre, no? At may humabol pa ngang big time taas presyo sa mga produktong petrolyo. Malaking kabawasan daw yan sa kita ng mga driver. Nako, lalo't ngayon magpapasko na naman daw. Ngayong linggo, 2 pesos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, 1 peso at 20 centavos naman sa gasolina, habang 1 peso at 70 centavos sa kada litro ng kerosene. Di raw nakakagana ang panibagong dagdag presyo sa krudo, sabi ng taxi driver na si Chris. Umaabot daw sa 1,400 pesos ang ginagastos niya sa gasolina kada araw. Ang kanyang kita kakaltasan pa ng 800 pesos na boundary at 100 pesos ang gastos sa pagkain. Kapag malakas ang biyahe, nasa 700 hanggang 1,000 pesos daw ang naiuwi niya sa pamilya. Pero kung matumal, nasa 300 hanggang 500 pesos lang. Malaking kabawasan po yun sa kita namin eh. Unang ginagastosan po namin yung pangangailangan po namin sa pagkain.
Pangalawa po, yung mga nag-aaral ko pong mga anak, dalawa na po yung magkakalis ko kasi. 6 po yung anak ko, may special pa akong anak. Kaya napakahirap po ang buhay ngayon. May daing din ng jeepney driver na si Ranjit sa big-time oil price hike sa diesel. Malaki raw ang gastos ng kanyang pamilya sa 2 maliit nilang anak. Ang kaltas daw sa kita niya para sa diesel nasa 1,500 pesos na at may boundary pa na 700 pesos. Minsan wala pa raw 500 pesos ang naiuuwi niyang pera mula sa maghapong pamamasada. Malaking bagay po sa amin kasi tataas ang diesel, ano din yung kita namin. Kung tataas ang diesel, tataas din sana ang pamasahe para madagdagan ang kita. Susan, ayon sa Energy Department, ang taas presyo ngayong linggo ay dulot ng inaasahang panibagong US sanctions sa mga Russian oil companies dahil sa gera nito sa Ukraine. Gayon din ang pagbaba ng US crude oil inventory dahil sa mas mataas na refinery demand. At yan ang unang balita mula rito sa Marikina City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Target ng Independent Commission for Infrastructure na simulan sa Nobyembre ang pag-livestream ng mga pagdinig kaugnay sa mga maanumalya umanong flood control project. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, inaasahang nakalatag na ang guidelines bago ang pagdinig ng ICI sa November 11. Nakatakdaang humarap muli si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Noong September 19, nagsimula ang investigasyon ng ICI. Nasa halos 20 individual na ang kanilang naimbitahan, kabilang ang ilang mambabatas, opisyal ng DPWH at mga district engineer. Ang priority kasi ng ICI is really to finish that, to have that rules of procedure approved with regard to live streaming, because we want that set first, and then we will confirm all our hearings thereafter. Siniwala ng Department of Environment and Natural Resources, DENR, ang flood control project sa Laguna de Bay na imbis makatulong, nakapagpalala pa raw sa baha. Lusot naman sa Senate Finance Committee ang 2026 proposed budget ng Department of Public Works and Highways. May unang balita si Mab Gonzalez. Mahigit 700 proyektong gustong papondohan ulit ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa 2026 kahit napondohan na ngayong 2025 ang napansin sa budget ng kagawaran. Paliwanag dito ni DPWH Secretary Vince Dizon, nagmukha lang umuulit ang mga ito dahil generic ang pangalan ng mga proyekto. Halos 800 na raw ang na-validate ng DPWH at natuklasang itinutuloy pa. Pinababa po namin ang mga proyektong to based on geo-tag locations, and pina-validate po natin kung ito bang mga proyektong to ay completed na ba. Kukuhanan po ng litrato, ng dated at tagged photos para makita po na unang-una sa sarili nating mata, makikita natin na hindi pa tapos yung proyekto, at merong continuation. Kaya pinalitan na raw nila ang pangalan ng mga proyekto para lagyan ng technical description. Nakalagay na rin kung continuation ito o completion ng isang proyekto. Lampas 11 billion pesos ang halaga ng na-validate na ng DPWH, pero may halos 3 bilyong piso pang hindi na-check dahil kinulang na raw sa oras ang DPWH. Meron ba kayong nakitang talagang doble, nag-repeat siya based on your analysis? Mr. Chairman, let me find out now. Yung talagang doble. Dito po sa 798, wala pong nakita. Lahat yun po ay na-validate given the submissions. Dun sa remaining 148, hindi po natin alam. So, that's why, Mr. Chairman, ako po, I will put it on the record. If the committee will not grant us any more time, please feel free po to just remove that. Binigyan ni Senate Finance Committee Chairman Senador Win Gatchalian ng hanggang Biyernes ang DPWH para subukan pang i-validate ang ibang proyekto. Inaprubahan na ng komite ang proposed budget ng DPWH para sa 2026 at isusumite na sa plenaryo kapag naibigay na ng kagawaran ang mga hinihinging dokumento ng Senado.
Sa gitna ng mga kontrobersyang kinakaharap ng DPWH dahil sa flood control projects, isiniwalat ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang mga maanumalya o manong proyekto na nakita nila sa pamamagitan ng satellite imagery. Isa rito ang isang flood control project sa Laguna de Bay na sa halip na kontrolin ang pagbaha ay lalo pa raw itong pinalalala. Lumabas na hindi pala ito flood control project, kundi isang reclamation project. This is a flood control project within Laguna de Bay. But if you look at the satellite images, they are actually reclamation projects within the lake, right along C6. And so this is a different kind of issue because there are much more permits, environmental impact. Maybe it even causes further flooding within the Laguna Lake area when you do reclamation projects. Ayon pa kay DENR Undersecretary CP David, may ibang proyekto na sa halip mapigilan ng baha ay lalo pang magpapabaha. Tinukoy niya ang 2 dike sa Kamiling River sa Tarlac at isang itinayong dike sa Nubataan, Davao de Oro. Sabi ni DPWH Secretary Vince Tizon, ipatitigil na nila ang pagtatayo ng mga depektibong flood control project na walang plano at hindi naman nakakatulong laban sa baha. Baka nga raw kailangan pambaklasin ng ilang nagawa na. Maybe we might even need to dismantle some of those flood control projects because of their net harmful effects to the community. Pero may patakaran daw ang Commission on Audit na hindi pwedeng basta mag-demolish ng proyekto sa loob ng ilang taon, kaya maingat nila itong pag-aaralan. Sinita rin sa pagdinig ng Senado ang lumobong pondo para sa farm-to-market roads. Mula sa 16 billion pesos na hiningi ng ehekutibo sa 2026, dumoble ito sa 32 billion pesos sa bersyong ipinasa ng Kamara. Ayon sa Department of Agriculture, dapat kasama sa network plan ang anumang ipagagawang farm-to-market road. Hindi raw maipatutupad ng DPWH ang mga proyekto kung hindi ito i-validate ng DA. For validation pa po, Mr. Chairman, some of those FMRs. So yung natitirang 8 billion, wala to sa network plan? Wala pa po ngayon sa network plan. Kung hindi ma-validate hanggang Biyernes ang mga questionabling proyekto, tatanggalin na ito sa popondohan para sa 2026. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Binabantayan din natin ang sitwasyon sa Manila South Cemetery kung saan inaasahan ng dagsa ng mga bibisita sa Undas. May unang balita live si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Patuloy ang paghahanda dito sa Manila South Cemetery. Dito ay hindi pinapahintulutan ang magpintura muna ng mga puntod mula pa noong linggo. Bahagi yan ng paghahanda para sa paparating na araw ng mga patay. Sa ngayon, nakalatag na ang seguridad sa loob ng sementeryo. Maaga pa lang, patuloy ang paglilinis ng Department of Public Order and Safety ng Manila LGU. Ngayong Martes, ang huling araw muna ng mga libing. Bukas naman, bawal na pumasok ang mga motorsiklo, bisikleta, e-bike at scooter sa Manila South Cemetery. Mahigpit ding pinagbabawal ang mga kutsilyo, patalim, sound system, sigarilyo, alak at sugal habang ipinagdiriwang ang undas. Susan, meron ding online puntod finder itong Manila South Cemetery para magsilbing gabay doon sa mga beforehand bago pumunta rito yung mga bibisita. At ang operating hours ng sementeryo sa panahon ng undas ay 5 a.m. hanggang 9 p.m. Ito ang unang balita mula rito sa Manila South Cemetery. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Nagtsatsaga sa paghintay ng masasakyan ng mga chance passenger na uuwi sa kani-kanilang probinsya para sa undas. Ilang kasi ang mga biyahe ng bus fully booked na. Mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James. Igang good morning. Ngayon pa lamang ay marami ng mga biyahe yung fully booked na patungo sa Bicol Region at sa Ilocos Sur sa ilang bus terminal. Dito po sa Cubao sa Quezon City. Yung mga chance passenger ay may meron naman sila mga masasakyan ng mga extra buses. Yun nga lang talagang tiyagaan sa paghihintay. Alas 3 pa na madaling araw dumating sa bus terminal sa Cubao, Quezon City si Gina kasama ang kanyang mga kaanak. Ngayon lang sila ulit makakauwi sa Camarines Norte matapos ang halos 3 taon. Kasi para hindi sumabay dun sa mga uuwi na galing sa trabaho na magbabakasyon pa.
Mahirap po. Kasi wala nang halos biyahe na hindi po lubok. Kung may mga pauwi sa probinsya, si Marilu naman kababalik lang dito sa Metro Manila kanina madaling araw. Mas inagahan niya kasi ang pagdalaw sa kanyang yumaong mahal sa buhay sa Camarines Norte. Hirap kasi pag yung dagsanan ng tao, yung rush hour ka nang hirap din. Kaya mas okay lang din yung mauna ka nang umuwi. Hindi ka mahahassle. Na-experience ko na kasi yan Kaya ayoko nang maulit. Maghihintay ka pa ng ilang oras. Fully booked na ang mga biyahe ng mga air-conditioned buses na patungong Daet Camarines Norte mula ngayong araw hanggang October 31. Ang mga chance passenger may masasakyan naman pero tiyagaan sa paghihintay. Meron naman po kami dyan extra buses na ordinary na marami pang bakante. At may extra pa dyan na aircon kung sakali mang dadagsa pa uli ang pasahero. Sa bus terminal namang ito, fully booked na rin sa October 30 ang mga biyahe ng air-conditioned buses na patungong La Union at Ilocos Sur. Si Josefina kasama ang kanyang 2 apo. Galing pa silang Camarines Sur at pabiyahe ngayong araw patungong Ilocos Sur. Baka mahirap ng pagbiyahe sa kasi marami ng pasahero. Kaya ngayon, sinamantala ko na kasi kukunti pa lang ang pasahero. Si Raul galing namang Camarines Norte at pauwi sa La Union. Nasawi kasi ang kanyang nanay nung linggo. Habang maluwag pa po, nagpaalam na muna ako sa trabaho, tsaka na ako mabalik. Ayon sa pamunuan ng bus terminal, may extra buses naman silang babiyahe para matugunan ang dagsa ng mga pasahero para sa undas. Samantala, Igan, yung mga inabutan natin na mga chance passenger kanina madaling araw dito sa bus terminal na ito sa Cubao ay kasasakay lamang nila sa bus at makakabiyahe sila bago mag alas 8 ngayong umaga patungo sa Bicol Region. Yun nga lang, ito yung mga ordinary non-air-conditioned buses na dahil fully booked na nga po yung mga air-conditioned buses. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Pumarada ang daang naka-skeleton costume sa Mexico City. Nagbistulang mahabang runway ang Main Avenue kung saan rumampa ang mga nakasuot ng kanilang best La Calavera Catrina outfits. Sumisimbolo daw sa Day of the Dead ang La Calavera Catrina. Puno rin ng iba't ibang Halloween decoration sa mga pumaradang sasakyan. Pati for babies, hindi po nagpahuli sa festivity. Bahagi yan ng selebrasyon sa pagsimula ng Day of the Dead, na taong-taong tradisyon sa Mexico. Mula Transylvania sa Romania, lumipat muna sa London, England, si Count Dracula. Yan ang Dracula Show sa London Dungeon. Si Count Dracula ang bumabati sa audience at tourist para sa spooky at immersive experience. Tatagal ang show na yan hanggang November 3. Sa Belgium naman, nagunahan sa pagsagwa ng mga kalahok sa relay, sakay ng dambuhalang kalabasa. Nagsimula ang paligsahan noong 2008 nang maghanap ang mga magsasaka ng magandang paraan para magamit ang oversized na mga gulay gaya ng kalabasa. Nag-share si Kapuso Drama King Dennis Trillo ng kanyang saloobin tungkol sa pagdepensa niya sa stepson na si Jazz sa online bashing. Ay parang natural instinct ng magulang. Pero more than that, parang hindi lang naman yun para kay Jazz, kundi para sa lahat ng mga kagaya niya na hindi mangyari yun sa kanila, na wag silang maape kung kahit saan mang platform. Sagot yan ni Dennis nang matanong sa Fast Talk with Boy Abunda. Si Jazz na may special needs ay anak ni Jenilyn Mercado at itinuturing na rin ni Dennis na sarili niyang anak. Kwento pa ni Dennis, maayos ang naging pagpapalaki sa kanya at ganun din ang ginagawa niya sa kanyang mga anak. Thankful si Dennis sa suporta ng fans sa kanilang GMA Prime action drama series na Sanggang Dikit for Real na pinagbibidahan nila ni Jen. Extended kasi ang series hanggang sa susunod na taon. Kaya naman tutukan ang iba pang exciting na adventures ni Tonyo at Bobby. 8:50 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng Encantadia Chronicles Sangre. Alright, samantala winner sa fans ang pagtatapat ng ilang Filipino at Korean celebrities sa isang exhibition basketball match sa Pasay. Full of tension ang naging laban ng dalawang koponan nitong weekend. All out din sa hiyawan ang crowd. Sa lineup ng Pilipinas na Team Quiz Showtime, kasama ang Sparkle Stars na sina David Licauco, E.A. Guzman, na suportada ng misis syempre na si Shira Diaz. At former PBB housemates Dustin Yu at River Joseph. Kasama nila ang ilang host ng It's Showtime, kabilang si Bong Navarro as team captain.
Sa Team Korea naman, team leader si Korean pop star and actor Choi Min-ho. Kasama niya sina Johnny ng NCT 127 at Jong Jin-woon ng 2AM. Si Sandara Park ang team manager. Sa kabila ng intense na laban, ipinakita ng dalawang team ang kanilang sportsmanship. Very memorable daw para sa Pinoy celebrities ang experience. Such a nice game. First of all, it was a pleasure. Siyempre, playing with that level, yung mga Koreano. They were super serious, kaya kami naman parang okay. Collectively, as a team, kailangan natin na maging seryoso din. Sobrang memorable na ito and once in a lifetime to, MOA Arena. It's always been my dream to play here. Bonus pa na nakalaro namin yung mga Korea Superstar. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.